Kain muna kami sa favorite Chinese restaurant ko. Do you remember this? Yan yung mga statue before na ginagamit namin pag mga pamangkin ko ay nag-a-act-act. Yung maliit pa sila Adrian na Shanti. Pray food and pray blessings. I love you, God. Also take care of us. Also Auntie my Uncle Corey. Also my mom and dad. Also my brother. Also the whole wide world. And please forgive us so much. And please let's have good health. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Adrian, your I turn. saw you opening your eyes. Jesus, Lord, and pray every day. Please give my dad good health. I miss them. I love them. I really, really miss them. I miss my mommy and my daddy and my whole cousins. I never been to Nigeria, and I wish mommy was here and daddy. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Good job. Yun, pag nag-misbehave, tapos, nandyan kami sa restaurant na yan, tinatakot namin sa mga statues. So, ito yung, they have a new coleslaw kind of thingy. So, you might want to try that. But let's see if it can compare to the one they have at Cracker Barrel. Cracker Barrel is the I best. think that'll be the best. Yeah. So, yan lang yung sa akin, syempre. After nito. Wait guys, kaunti lang yan. Shells lang yung nakadami dyan, di ba? And Corey's, but that's his first. Do you like your food? Isn't he cute? Cute ng asawa ko. You want both? Yeah. Where's it going? Here? Yes, please. And then this one. Oh. Huh? Alright, let me do that up there, okay? Which one? The car? I gotta get the stones out of the back. Get it up there. That's it. So yan, palagi naming linilipat, tapos under the shade, away from the shade, under the shade, away from the shade, under the sun. Paano naman kasi napaka-delicate nitong mga citrus plants, tapos itong calamansi ay ayaw ng maraming tubig, tapos ito namang orange at saka itong lime ay napakagana ng tubig, gusto nila ng maraming tubig, sabi doon sa YouTube, tapos gusto din nila under the heat of the sun pala. So itong calamansi ay pag uulan, yun lang pala yung ating ilalagay under the shade of our canopy doon sa front porch. Tapos bahala na yung mga ibang mga citrus plants ko, yung lime at saka yung orange. I think they're okay as long as pagdating doon sa fall na at saka sa winter, dapat nasa loob talaga sila kasi mamamatay sila sa grabe ng lamig. Alright, introducing. Ito yung aking pusa na mukha pa rin kitten. Mga na ito mga 4 years old na ito. Tapos nakita ko sa ad ba doon sa Craigslist na. And around that time, medyo malaki na yung mga ibang pusa ko. So, naglulong talaga ako ng maliit na kuting. Travel ko talaga almost 2 hours back and forth. Pangalan niya ay si Toby kasi taga Dayton siya. So, yan. Tapos today, yan nagkasakit siya kasi allergic talaga siya sa mga, yung kahit isang lang kuto, na allergic talaga mga arty itong mga pusang ito. So yun, yung mata niya ay talagang lumalaki na ba, nagbubulge na yung mata niya. Tapos tingnan mo matulog, weird, di ba? Obvious na nagkasakit siya talaga. So buti na lang may available na clinic dito na malapit sa amin na open kasi palaging ilang days hindi sila talaga open kasi busy talaga. So pina-check up na namin.
pala mo, takaw mo kasi. Cheesecake, cheesecake, why are you cross-eyed? And you have an ugly snotty nose. Don't you know that you're not a cat? You are not a cat. And you are going to sleep now. Go to sleep. Go to sleep. And remember, when you wake up, you are not a cat. You are not a cat. Go to sleep. It did not work. Worried ako sa pusang ito kasi napakataba, tapos yung kapatid niya kasing taba din noon, and then nagka-problema, dinala namin sa emergency at nag-cardiac arrest at namatay. Tapos I just noticed na itong pusang ito, like pumunta siya sa akin, tapos kanina palagi siyang umiiyak for 2 hours, tapos hindi siya hindi siya makatulog. Buti na lang nag-mellow down na siya ngayon. But I still feel that he's not feeling well. Ang hirap talaga pag ang pusa magkasakit. Hindi sila marunong magsabi kung anong sakit nila. Tapos yung isang pusa din namin, dinala din namin sa hospital or sa clinic lang pala. Kaya hindi masyadong mataas yung bayad kasi nagkasakit din. Yan siya dinala namin kahapon doon sa clinic kasi very lethargic siya. Tapos grabe yung allergies niya, tapos yung mata niya ay parang nag-swollen ba. So nung dinala namin doon sa clinic, may siya, mange, yung bang allergies. Tapos may fever siya last night or the other night ba yun. Ay nako, madaling araw kasi dito ngayon, hindi ko na maintindihan kung anong yesterday or today. But tapos hindi siya as friendly as before. Tumatakbo siya, nagtatago siya. So that's isa sa mga signs kung magkasakit ang pusa. Palagi silang nakatago and yung behavior nila nagti-change. So yan, and not to mention meron pa kaming pusa na may cancer. But thank God na si Coley, he seems to be responding to the steroids. So kumakain siya ng konti, but at least kumakain siya. Pero namin siya, refer namin siya doon sa veterinary and oncologist. Kaya lang sa 23 pa yung July 23 yung opening. So hindi siya madaling makita ng oncologist kasi ang daming pasyente. Tapos ito siya, 4th of July ngayon. So sarado, tapos alas 5 pa ng madaling araw. So sarado lahat ng mga veterinary clinics. So the only choice is go to the emergency, which is like very, very expensive. Kada emergency visit namin, guys,
Yung last time was 3,600. That was last week. 2 emergency hospital yung tinawagan ko. Tapos puro busy. Sabi nila may emergency daw sila. So yung isa makikita siya, ma-attended itong pusang ito. Around 7 o'clock. Yung isa din na emergency, 7 o'clock din. So may nakita kami na who can take him in soonest. Pero mga 30 minutes from here. So ewan ko. Ginising ko si Cory. Sabi ko parang si Dusty is not feeling well kasi iyak siya ng iyak kanina. But right now, thank God he's sleeping. Pero inoobserbahan ko. So yan guys, lahat ng mga emergency, halos lahat ng mga emergency hospitals dito. Yung mga clinics ay sarado, tapos yung mga emergency hospitals ay busy. Kasi ganun ka lala yung pag-take care ng mga Amerikano sa kanilang mga pets. Dinadala talaga sa hospital. So yun, hindi kami maka-fall in line kasi may emergency sila. 2 hospital. Tapos yung oncologist namin, imagine yung doktor ng cancer sa mga pusa, hindi kami agad ma-schedule. Towards the end of the month pa kami. On the 23rd pa kami makakuha ng schedule. So yan, ganon kamahal ng mga Amerikano yung mga pusa namin. Yung mga pusa. So mahirapan kang maghanap ng specialist kasi busy sila. So I just hope that this cat will be okay at makaantay siya ng several hours. Ewan ko kung he seems to be resting right now. So see, tingnan nyo, he's like every 10 or every 30 seconds, 20 to 30 seconds ay palagi siyang nagmo-move. That only means one thing, he's uncomfortable. Pag yung pusa ay natutulog, hindi ganito, na palaging nagka-move, palaging, tingnan nyo, palaging ganyan. Pag natutulog sila ay they are really in deep sleep. Tapos ito, tingnan nyo, uneasy talaga siya. So obserbahan ko talaga kung kailangan bang dalhin sa emergency kasi yung kapatid niya ganito din, tapos nagka-cardiac arrest. Ay, Lord Jesus, help. Pasintabi po, ito na talaga yung pinakahihintay ko kasi akala ko may blockage siya sa kanyang bladder kasi nag-UTI siya. Yun, after a few hours, umihi siya. So, minomonitor ka talaga yung pag-ihi niya kasi after 24 hours, yung blockage, pag hindi natanggal, naku, nakakamatay po ng pusa yan. Yun yung nangyari sa kapatid niya na si Bomar Cheesecake. Kasi hindi naagapan, kaya yun namatay na cardiac arrest. Ay, pusa. Did you pay?